Yun, good morning. So today, ang destination natin ay sa where mountain meets the sky sa Tapalan, Sudipan, La Union. I think it's on Barangay Opoplas, Sudipan. Yeah. So it's another solo ride. And umalis ako ng bahay around 6:20 a.m. Kaya eto, solo tayo ngayon. Actually, matagal ko nang gustong puntahan tong Tapalan. Hindi lang ako nagkaroon ng opportunity. Siguro intimidated din ako sa mga napanood kong video dahil sabi nga nila matarik daw. Hindi pa ako nakakapag-update or nakakapagpalit ng mga panggilid ko. So medyo alanganin ako doon. Pero ngayon sinubukan ko and hindi pa rin naman ako nakakapagpalit. Kinaya naman. So ito na nga, dala pa rin natin si Rafi, Ruzi RFI 175. And so far, di naman ako binigyan ng problema nito. 3 taon na to sa akin. And version 4 to, batch 2022. Hindi pa ako nagkakaroon ng problema. Maliban doon sa mga minor lang naman, pagpapalit ng bola, which is normal dahil napupudpud yan. And sa 19,000 na tinakbo nito, hindi pa ako nagpapalit ng belt. Masaya mag-ride ngayon kasi Saturday, walang masyadong sasakyan. Also, walang pasok yung mga bata and mga empleyado. Kaya ito, pag-isipang mag-ride. Supposedly, ang alis ko dapat sa bahay around 5 a.m. Kaso, hindi ko na-check yung alarm ko. Naka-set pala siya ng Monday to Friday. Kaya hindi tumunog. Ngayon, 6:20 tuloy akong umalis. Walang breakfast, walang kape man lang. Nagbaon na lang ako ng tubig. And siguro pag hindi ko kinaya yung gutom, kung may madaanan na makakainan, doon na lang ako kakain. Ayan, kung makikita nyo, naka-vest pa rin yung rider na nadaanan natin. Siguro kasi naabutan na siya ng
6 AM sa daan na habang nakasuot yung vest niya kaya hindi pa niya naaalis. Pero ang ordinance kasi ng vest dito sa La Union is 6 PM up until 6 AM. Ito nga nakapasok na tayo ng San Juan, La Union. So ito yung next town papunta doon after paglabas mo ng San Fernando, La Union. May tinuturong daan si Google Map. Yung alam ko kasing daan papunta doon is yung sa bago arko ng Ilocos Sur. Pero si Google Map, meron siyang tinuro sa akin. Pinadaan niya ako around Palawan. So, papasok siya. May mga madadaanan kang maliliit na barangay. Kaya, pakikita nyo na lang as we go on the video. Ito dito rin pala kung gusto nyong bumili ng mga paso, madadaanan nyo yan dito sa may San Juan. Meron silang mga paso, mga banga. Minsan meron din mga parang yung sementado na mga ibon, yung pang-design sa garden. Meron din sila dyan. So kung interesado kayong bumili, pwede kayong huminto muna dyan. Sa mga hindi nakakaalam, itong highway na tinutumbok ko is highway papuntang
Ilocanja. So, Ilocos Sur, after ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, dito rin kayo dadaan. Kapag dumadaan ako dito, gustong-gusto ko 'tong view nito sa may tulay tapos yung ilog. Nataon din ngayon na papasikat yung araw. Ay, napaka-majestic. Nandito na tayo sa town proper ng Bacnotan. So, ito yung bayan after ng San Juan. Pag papunta ka ng north. Dapat sana isasama ko si Mrs. ngayon kaso walang mag-aalaga sa bunso namin dahil may event sa simbahan na kailangan puntahan ni mama. Kaya ito, solo ride tayo. Yung kapatid ko naman, gusto rin sanang sumama. Hindi ko alam kung bakit nagbago yung isip niya. Yung pinsan ko, ganun din. Kagabi, gustong sumama. Ngayon, paalis na, di rin siya nakasama sa akin. So, maganda rin tong long stretch na 'to. Makikita mo yung bukid, tas yung mga kabundukan dito sa La Union. Tsaka napakaganda, basta napakaganda niya. Nakaka-relax. Tapos yung simoy ng hangin, perfect. Sarap balikan.
kung mapapansin niyo dito medyo naaalog-alog yung ulo ko tsaka yung mismong motor kasi napakalakas ng hangin. Malakas ang hangin sa part na 'to. Ayan na, natatanaw na nga natin ang arko ng Palawan. At pagpasok natin ng Palawan, pagdating ng town proper, malapit na yung lilikuan natin papasok dun sa mga barangay na tutuktukin natin bago magtapalan. So ayan na, paglampas dun sa tulay, ayan na yung papasok dun sa yung sinasabi ko na maliliit na barangay. Ayan, salungat kasi sa akin yung sikat ng araw. Kaya merong butas diyan na hindi ko makikita. Bale, malulubak ako diyan. Ang yung sinasabi kong butas.
nung nakita kong malalim siya, malapit na. So, hindi na kinaya ng preno. Eto, pagkaliwa natin dito, dito na mag-uumpisa yung mga paahon na kalsada. And yung mala wrong turn na eksena. Kasi parang kalsada siya sa gitna ng gubat. And hindi rin ganun kaluwang yung kalsada. Minsan may madadaanan ka na pang isang tricycle lang yung sukat, ganun. Minsan naman pang isa't kalahating tricycle. So, kung nagigets nyo yung ibig sabihin, makikita nyo dyan sa video as we go on. Eto, akala ko mali yung lugar na pinasok ko dahil kung titignan yung covered court yan. Pero kalsada pala talaga yan. Tatagos talaga siya dyan sa covered court. Akala ko maling lugar na yung dinaanan ko eh. Dito, kailangan ugaliin ring magkusina lalo pag paakyat ka. Kasi puro siya sharp curve na pataas, so hindi mo makikita kung meron kang kasalubong. At the same time, doble ingat din kasi may mga part dyan na medyo buhangin o maputik, so may tendency na dumula sa mga gulong. Eto, hindi lang nabigyan ng justice sa video pero grabe, napakatatarik ng mga daanan dyan. And sa awa naman ng Diyos, kinaya naman ni Rafi. Hindi naman nagka-problema.
mga curious nga pala kung anong busina yung gamit ko, G-Star version 2 po yan. So, in-order ko yan dun sa shop ni Ned Adriano, kung kilala nyo yung vlogger. So, maganda naman yung tunog niya, hindi naman pumapalya, and malakas din. Naka dual horn kasi ako. Kung yung stock naman yung gagamitin ko dyan, medyo alanganin kasi medyo mahina, baka hindi rin ako maririnig ng makakasalubong ko. So pagdating natin sa dulo ng kalsadang to, kakanan tayo. So ayan na nga. And dire-diretso na yan hanggang Tapalan. Tapos ito namang tinutumbok natin na kalsada. Pagdating natin sa dulo niyan, kakaliwa tayo. Tapos ito nga din, nagloko kasi yung Google Map, sabi nandun na daw ako sa destination. Kaya ayun, nagtanong ako sa lokal. Buti na lang nandyan si kuya. Sabi niya, dire-diretso lang. Aywan, thank you ano.
Kung napansin nyo, may mga nadaanan tayong mga road safety mirrors. Kagaya ng ganito. Yan, kung makikita nyo dyan. Nakakatulong din siya dagdag visibility. So, good thing na merong mga ganyan, lalo sa mga blind curves. And lalo pag gabi. So, kung may dumadaan man dito ng gabi, kasi magre-reflect doon yung headlight, makikita ng mga magkakasalubong kung meron silang masasalubong sa daanan. Ito, napahinto din ako dito sa gilid dahil kitang-kita ko yung view. Napakaganda ng view dyan, grabe. Hindi pa ako nakakaakyat niyan. Na-mesmerize kasi ako. Yan, nagpicture muna ako dyan. Oo. May nadaanan ako dyan mga nagpipicture sa gilid. Actually, mas maganda yung location nila. Mas kitang-kita yung sea of clouds. And yan yun. Dito banda. Yan, nandun sila nagpipicture. Gusto ko rin sanang huminto doon para magpa-picture or kumuha ng picture. Kaso, hindi ko kasi alam kung allowed ba talaga doon. Parang private property yun. Baka parang may kubo nga doon eh. Ayan na nga, ample naman yung parking space. Also, meron siyang 30 pesos na entrance fee. Siguro environmental fee yun. Ayan yan. Touchdown na. Yan, kung makikita nyo, napakaganda. Ang lamig pa dyan. Tapos, kung mas maaga siguro, kung mas marami pa yung sea of clouds na nandyan, parang natunaw na kasi siya dahil medyo mainit-init ng araw. Medyo nakaangat na yung sikat ng araw. Pero kung maaga-aga pa siguro, mas makapal siguro yung sea of clouds. Alright, that's it for today. Salamat sa pagsama sa akin. And next time ulit. And part 1 ng video, itong pagpunta ko dito sa Top Alan, i-upload ko na lang yung part 2 sa susunod. Maraming salamat!